Nasisira mo ang itsura mo sa ngayon. Habang pinapanood mo ito, may mga gawi kang ginagawa ng hindi mo namamalayan. Tahimik, karaniwan, halos hindi nakikita, na nagpapakita sa iyo ng mas matanda, mas mapurol, at mas kulang sa kumpiyansa. At doon nakasalalay ang panganib. Dahil kung halata ito, maayos mo ito. Kung dramatic, magre-react ka. Ngunit itong mga gawin na ito ay parang hindi nakakapinsala hanggang sa isang araw, makikita mo ang sarili sa bintana at maiisip, bakit mukha akong pagod? O makikita mo ang sarili sa litrato at mararamdaman ang hapdi. Mukha akong 10 taong mas matanda. Karamihan sinisisi ang lahi, edad o stress. Ngunit ang totoo, mas masakit ito at mas mabuti sa parehong panahon. Kontrolado ito. Naintindihan ng mga Stoiko ang isang bagay na hindi pa rin nakikita ng karamihan. Ang iyong itsura ay hindi lamang ang ipinanganak ka. Ito ang pisikal na bunga ng kung paano ka nabuhay, kung paano ka mag-isip, kung paano mo dinadala ang tensyon, kung paano mo pinapakitunguhan ang iyong katawan, kung paano ka tumutugon sa mundo. Babala ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay pumapanglaw sa kulay ng kanyang mga pag-iisip. Binabasa ito ng mga tao tulad ng tula, ngunit ito ay isang pagsusuri. Ang iyong mga pag-iisip ang humuhubog sa iyong postura, ang iyong postura ang humuhubog sa iyong paghinga, ang iyong paghinga ang humuhubog sa iyong mukha, at ang iyong mukha ang humuhubog kung paano ka tratuhin ng mga tao. Sa susunod na mga minuto, ipapakita ko sa iyo ang tintahimik na gawin na sumisira sa iyong itsura at presensya bago ka pa magsalita. Para sa bawat isa, makukuha mo ang Stoic Fix. Simple, practical at hindi komportable sa tamang paraan. Ngunit may isang kondisyon, dapat handa kang tumingin sa salamin ng walang mga dahilan. Hindi, ganito lang talaga ako. Hindi, masyadong akong busy. Hindi mahalaga ito. Dahil ang ipapakita ko ay maaring makaramdam ng personal at eksakto kung bakit ito gumagana. Gawi 1, ang iyong postura ang nagpapakita sa iyo ng matanda. Ngayon isipin mo itong ginagawa araw-araw sa loob ng mga buwan. Hindi iyon pagod. Iyon ay accelerated aging. Kapag natutulog ka, ang iyong katawan ay nagsasaayos, ang iyong balat ay nagtatayo, bumababa ang pamamaga. Literal na nagre-reconstruct ang iyong mukha. Kapag pinutol mo iyon, hindi lamang mas masama ang pakiramdam mo, mas masama rin ang itsura mo. At ang pinakamasama na sasanay ka na, kaya huminto ka na sa pagpansin kung gaano ka nakalayo. Obsessed si Seneca sa oras. At ang oras ay kasama ang tulog. Hindi dahil ang tulog ay produktibo, kundi dahil ang tulog ay maintenance. Ang disiplina ay hindi parusa. Ito ay proteksyon. Ngayong gabi gumawa ng simpleng ritual, 30 minuto bago matulog, patayin ang mga screen. Lahat, walang exceptions.
Hindi alam ng utak mo ang pagkakaiba sa pagitan ng sinicheck ko lang at pinapanatili kong konektado. Magbasa ng nakakapagpakalma, mag-journal ng isang pahina, huminga ng 5 minuto. Pagkatapos matulog ng 7 hanggang 8 oras, non-negotiable. Narito ang hamon. Kumuha ng larawan ng iyong mukha bukas ng umaga. Pagkatapos, matulog ng hindi bababa sa 7 oras sa loob ng 7 gabi. Kumuha ng isa pang larawan sa ika-7 araw. Ihambing mo ang mga ito. Hindi mo lamang makikita ang mas kaunting pagod. Makikita mo ang higit pang buhay. Gawit Teresa, ang pagrereklamo ay naguguhit ng mga linya sa iyong mukha. Akala ng mga tao, ang pagrereklamo ay salita lamang. Hindi. Ang pagrereklamo ay isang gawi sa mukha. Kapag nagrereklamo ka, ano ang ginagawa mo? Namumungot ka, sumisikip ang mga labi, naninikip ang panga, sumisikip ang mga mata, inihila mo ang iyong mukha sa isang hugis. Ngayon gawin mo iyan ng 50 beses sa isang araw sa loob ng 5 taon. Engkod ang mga linyang iyon na akala mo ay pagtanda lamang ang kulubot sa pagitan ng iyong mga kilay, ang mga tension line sa paligid ng iyong bibig, ang mabigat na ekspresyon kahit tahimik ka. Hindi iyon oras lamang, iyon ay repetition. Malinaw na sinabi ni Epictetus, hindi ang mga pangyayari ang nagpapagulo sa atin, kundi ang ating mga paghatol tungkol sa mga ito. Ang iyong mukha ang nagiging pisikal na talaan ng mga paghatol na iyon. May mga tao na mukhang mapait kahit nagpapahinga, at may mga taong mukhang kalmado kahit mahirap ang buhay. Ang pagkakaiba ay hindi swerte, it's a mental posture. Narito ang stoic move, ang dichotomy of control. Kapag nahuli mo ang sarili na gustong magreklamo huminto, magtanong ng isang tanong. Nasa kontrol ko ba ito? Kung hindi, pagtatanggap hindi kahinaan. Pagtatanggap bilang kapangyarihan, pinapakawalan mo ito. Kung oo, aksyon hindi salita. Gawin iyon sa loob ng 2 linggo at lalambot ang iyong mukha. Magluluwag ang iyong panga. Re-relax ang iyong no. Magsisimula ng magsabi ang mga tao ng isang kakaiba. Iba ka ang itsura. Wala kang binili. Huminto ka na sa pagdadala ng tensyon.